sa ginawa nating hindi ho nationwide, hindi lang Hong Kong kundi worldwide na pasasalamat kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga overseas Filipino workers at sa ating mga Filipino migrants. Samahan ko po kayo yung mga pauwi na sa trabaho, ganun din yung mga nasa bahay na, swerte kayo at nakaiwas ng traffic. At yung mga nata-traffic, samahan ko po kayo. Ako ay live ngayon at from Hong Kong, tumungo po ako dito sa Region 9 upang harapin ang ating mga kasama sa hakbang ng maisog at patuloy po yung ating pag-iikot sa advokasya natin na humihingi ng transparency, accountability, peace and security bukod sa ating pong kandidatura bilang aplikante ninyong senador. Yung ating pong title ngayon ay yung ICC ay walang jurisdiction sapagkat mainit pong pinakalat nung isang araw pa na yun nga, ang ICC raw ay papasok dito sa Pilipinas at sasalaulain ang ating proseso dahil meron daw pong warrant of arrest. Alam mo ninyo, balangkasin lang natin, yung matagal na natin at paulit-ulit natin tinatalakay kahit sa ating kampanya. Alam mo ninyo, bilang Pilipino, na naninirahan sa isang democratic and republican state na mayroon pong demokrasya at mga batas na umiiral, buhay ang saligang batas, wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Wala pong jurisdiction ng ICC, hindi lamang dahil tayo ay nag-withdraw sa kanila nung panahon o pamunuan o pagiging Pangulo ni Rodrigo Roa Duterte. Kung hindi, wala pong puwang ang ICC sa ating system of laws at sa ating democratic system. Paliwanag ko po sa lahat ng ating mga kababayan na ngayon po'y nanonood. Adjust ko lang ho. Sensya na kayo. One man production tayo ngayong araw. So, yan. Alam mo nyo, kaya ko sinasabing walang jurisdiction. Dito po sa atin, sa Pilipinas, bago ka pahintulutan ng kahit anong piskalya na magsampa ng kaso kanino man, kamag-anak mo, kapitbahay mo, kahanap buhay mo, kung sino man. Una kong titingnan dyan, ito ba ay napapabilang sa hanay ng mga kaso na dapat munang sumailalim doon sa tinatawag nating katarungang pambarangay? Yung pong kinakailangan sumailalim sa conciliation o mediation process, dyan po sa barangay. Sapagkat kung ito po ay kasama sa mga kaso, kagaya halimbawa po ng ejectment or forcible entry o unlawful detainer, o yung mga slight physical injuries, kinakailangan po yan dumaan o sumailalim sa tinatawag nating katarungang pambarangay law. Hindi po yan i-entertainin ng korte, hindi po yan i-entertainin ng ating mga prosecutor's office kung hindi po kayo dumadaan at sumasailalim sa katarungang pambarangay law. So kinakailangan muna, dumaan ka sa conciliation and mediation process. Pagkatapos yan, kung talaga hindi magkasundo, yan pa lamang maaari ka nang tumakbo sa iyong piskalya kung ikay naninirahan sa munisipyo o sa syudad o kung di man sa provincial prosecutor's office. Yan po yung ating system of laws pagdating sa pagsasampa ng kaso. At pagkatapos po niyan, kung sakaling sasabihin ng piskalya o ng prosecutor's office that there exists a probable cause sufficient to engender a belief na maaaring itong maging resulta ng isang pag-conviction, ay irerekomenda ang pagsasampa ng kaso sa Metropolitan Trial Court o kaya sa Regional Trial Court. At pag hindi po kayo masaya sa naging hatol o desisyon ng Metropolitan Trial Court o Regional Trial Court, bukas po ang ating tinatawag na Court of Appeals. Ibig sabihin, kung hindi ka masaya, sa tingin mo agrabyado ka sa naging desisyon, pwede mong i-apela
yung naging desisyon ng MTC, ng RTC sa Court of Appeals. At pagkatapos po niyan, pagkatapos ng ilang taon o mahabang panahon ng pagbibista, hindi ka pa rin masaya o kaya kabaliktaran naman ang nangyari, yung isang litigant naman ang hindi masaya, maaari pa rin umakyat at mag-apila sa Supreme Court. Yan po ngayon yung baitang ng ating mga korte pagdating sa ating batas na umiiral. Kaya kung titingnan ninyo, buhay na buhay po ang ating system of laws. Buhay na buhay po ang ating piskalya na nasa ilalim ng Department of Justice at bukas po lahat ng ating korte na nasa ilalim naman ng Judicial Department of Government, pinakamataas ang Korte Suprema. Kung ating pong naunawaan na ito, tanong po natin sa ating lahat, saan papasok ang ICC? Bukas po lahat ng ating tanggapan kung humihingi tayo ng katarungan. Kaya po lagi ko sinasabi, walang jurisdiction ang ICC. Ito'y bahagi lamang ng patuloy na political persecution or harassment. At hindi po nakakabuti sapagkat yung mismo dapat ang nagpapakalma ng sitwasyon ay ang ating gobyerno. Subalit ang sinasagot po ng mga tagapagsalita ay baka meron o hindi sila nakakatiyak pero lumalabas na ho. Sa halos sa bagay wala tayong asahan sa traditional media. You have to get your news sources from other credible and worthy sources sa online. Sapagkat pagka kayo ay kumukuha pa ng inyong balita sa mga pahayagan, may problema ho kayo, nagpapagaslight po kayo. Maging mapanuri po tayo kung saan tayo kukuha ng ating mga sources ng balita. So wala pong puwang ang ICC sa ating bansa. Wala po silang jurisdiksyon kay Pangulong Duterte o kung sino mang Pilipino na nais nilang litisin. Sapagkat bukas po at gumagana ang lahat ng antas ng ating korte. Ultimo, ang barangay court o yung barangay justice system ay buhay, umiiral, bukas. Kaya walang paglagyan, walang puwang ang ICC. Uulitin ko, walang puwang ang ICC. Mula sa pinaka-fundamental or basic court, which is the barangay justice system o yung barangay court, hanggang sa Korte Suprema, hanggang sa Court of Tax Appeals, hanggang sa Sandigan Bayan, hanggang Ombudsman, hanggang Department of Justice, ang mga provincial, ang mga city prosecutors, bukas po ang kanilang tanggapan. Kaya walang puwang ang ICC sa ating bansa. Shout out po sa ating mga overseas Filipino workers sa Dubai, kay Mary Jane Pakatan, kay Ayan Reki, kay Mirna Sanusolod, si Raymond Ang sa Montreal. Maya-maya po ay welcoming po natin ulit yung ating mga live na nanonood. Yung term po na ginagamit sa social media natututunan ko pa lang lamang ay magpapasampa po tayo para mas maging interactive ang ating ugnayan. Sa pahina ng aking pahina, tapat na impormasyon ang ating binibigay. Welcome po kayo. Basta ang rules po lamang natin, bawal po ang merong menor de edad sa camera. Hindi ko po kayo i-entertainin kung merong menor de edad. Kinakailangan po bukas ang inyong camera at yung mga mapapasampa hanggat hindi pa ho kayo rin-recognize ay paki-mute yung inyong mikropono bilang tanda ng paggalang doon sa unang mare-recognize at ipakita po natin na dito sa bayan na hakbang ng maisog, disiplinado, meron tayong transparency, meron tayong accountability, meron tayong peace, meron tayong security, meron tayong tamang sistema. Kay Darren, attorney, anong mangyari kapag hindi sumunod ang Congress sa utos ng Supreme Court umattend? Ayoko si Kimbo.
ayoko hong pangunahan at hindi naman po tayo bahagi ng Korte Suprema. Lahat po yan ay tanging haka-haka lamang o spekulasyon at bilang tanda ng aking pagkilala, pagrespeto at paggalang sa Korte Suprema. Hayaan po natin dumating yung takdang araw ng oral argument at tingnan natin kung sino ang tutupad, susunod sa kautusan ng Korte Suprema at kung sino ang hindi. At antayin natin kung ano ang magiging disposisyon ng Korte Suprema. So,